Jesus nga, ayatan tayo nga Dios kunana. No pinakawan kayo, maiari nga si Basulyo kat kasla rugit nga magnait kunana di Isaiah kasla rugit nga maibeleng iti karayan ket naiano din. Ket nasaunan nga agsubli, forget, forgive and forget. No pinakawan na tayo ni Apo Dios, nilipat nan saan nan nga ulit-ulitin nga panpanunutan. Siyempre, ipakabasulam jay present naman, diba? Dajay everyday nga life mo, nayamanan dagi jay pakabasulam iti Apo, isumanan dajay ti ipakawan mo no si kaket agkararag kaken umasilig kaken ni Apo Dios. Kas jay ti Dios tayo. Amen. Amen. Saan nga Dios nga agidulin itanyaman nga nagkurangan Dios ang mamakawan ket kunana numamati ka kanyana dapat kasday mati pa nagpuspuso tayo. Amen po ba? Amen. Oh, it is hurt nagrigat kuna tayo maminsan namamuyo ni Apo Dios na lawa ti pamakawan na kayat na nga maawatan dajay. So hanot nga ipilit ti Apo dajay nga dagos nga mariknam. But unti-unti di kunana nga little by little habang mamatpati ka, habang umununod ka kini Kristo, habang umununod ka main love kini Apo Dios ket madi-develop dajay nga espiritu ti ayat iti puso tayo ingana nga marikna tayo ti pudpudno nga divine love nga narikna ni Kristo idi da tayo nga tinagbasol. Remember, once upon a time nagbasol tayo ket iti Dios. Nasarakan na tayo nga managbasol iti Apo. Awan, kasla tayo kwa, kunana, kasla kayo kwa, karnero nga na iyaw awan. You are all sinners. Awan, ti nalinis, dito rabaw ti daga. We are all sinners. But thank God, that ti dara ni Kristo, natay, gapu kada tayo. Tapno, dalusan na dagiti amin nga basbasol tayo, kat pakawanan na tayo. Kaya't salimat-mutan tayo rita nga rod nga, Apo Jesus, ito puso tayo nga mamakawan. Kaya't mangted, iti baro nga biyag kada tayo amin madaydayaw iti Apo. Amen? Amen. And itata na mati tayon ayan na datayo mo ti agbalin nga rangtay tapno dagiti daduma nga saan pay nga namati ket mabalinan damot nga maamuan no sino ni Apo Jesus because no awan ti mangi-share kada kwada iti naimbag nga damag nga ni Jesus gayam ti pakaisalakanan handa nga malukatan saan da nga maamuan iti kinapudno. Amen po ba? Amen. Amen. Isu nga ti believers inside the church. Haan nga sumarsardeng dayta. No naginanaka man, Sister Tess, amok nabayag kamutten nga namati. Sirserbi ti Apo, nya? No, kas pangariga naging ina na tayo man at the past years, months titibiyag tayo nga han nga nakayam amo ni Kristo iti pada tayo nga kaaruba tayo, friends tayo, relatives tayo, han pay nga nagpatingga ti amin ingana nga agang-anges kada pay chance. Amen po ba? Lahat naman tayo dumarating doon sa minsan amamahinga, minsan nakapagod din minsan din naman physically kung may mga bagay na nakakahadlang sa atin. So itatata palagi pa na tayo ti sao ti Apo ay ket jay kunada nga pagsasao nga let's do it. Alakat ituloy tayo nga aramiden nga ihawis ti sao ni Apo Dios kadagiti daduma pay. Maridayaw ti Apo. Amen. Yaman tayo ta dagitoy inawis tayo idi dedication ka. Thank God and to God be the glory ta at dadaiman ya. Dadapiman nga inmay. Amok na dagitoy ket nabayag damot nagdengdeng damot ti sao ti Apo. Kuna ni Sister Margie, idi adak di abroad ket dengdeng pastora dagi jay bidyom. Ay salamat Sister Margie, tada magay pakaipalpalapalan na jay bidyok nga oray la pagpuypuyatak. Nga. So praise God. Hallelujah. Okay. So ijay Proverbs. Unana 29 verse 1. Kung saan walang pagitan ang bayan ay sumasama. Kung saan daw walang bridge, no wala daw namamagitan, iti may nga nation, no may nga lugar, kaya dumakes. Idi amuyo kakabsat, iti hapihalo, idi hanpay nga na ibang bunayayag, nung hindi pa na isi-share ang God's Word dito, ayan si Sister Edna. Isa yan sa kasama natin na batang hapihalo. Dito kami, Pastor Leti, ayan.
Dito sila talagang lumaki, nag-grow. Kami kasi punta Nueva Ecija, then back to Baguio. Sila talaga, no, nakita nila. Paano naging saturated ng paganism itong lugar na ito? At instead na maging kalugod-lugod sa Diyos, huwag na tayong lalayo. Ito na yung mismong gamitin natin. Nagiging hindi kalugod-lugod sa Diyos kasi nga yung paggagawa nila ng ritual, alam naman natin na hindi po yun nakakalugod. So, halimbawa, ang isang bayan puno ng isang corruption. Bakit? Corrupted sila, hindi lang sa mga bagay na alam natin na yung napakahayag na pagiging isang corrupt ng isang politician. Pag sinabi mong corrupt, ibig sabihin punong-puno ng kasalanan, no? Ang isang lugar po ay kapag wala nang naniniwala sa Diyos, matatawag po yun na isang makasalanang lugar. Kapag ang isang lugar, ang kanilang pananampalataya sa Diyos ay taliwas sa totoong Diyos. Because the true God, siya yung lumikha ng langit at lupa. Wala na pong iba. Siya ang lumikha ng tao, lumikha ng lahat. The heavens and the earth, sabi niya sa Genesis, siya yung gumawa siya yung creator sa lahat ng creation. No? Siya yung Diyos ni Abraham, Jacob, Isaac, hanggang sa ngayon. Mula doon hanggang sa ipinanganak si Jesus Christ, He is the true God. Pero sa isang bayan, maraming sumasamba, hindi doon sa true God. So yan lang, yung bagay lang na yan, isang napakalaking kamalian at isang embarrassment o isang kalapastanganan sa harapan ng Diyos. At matatawag na parang isang Sodoma at Gomora na walang matatagpo ang nagmamahal at totoong tumatawag sa Diyos. Kung wala pong mamamagitan, kung walang pangitain, sabi nga niya sa Kawikaan 29:1, noon tayo ma-visualize, noon tayo ma-visions, dagiti nagkakaimbag nga para iti maysa nga lugar, haan nga maisaknap ti Ebanghelyo iti maysa nga lugar, ay atin nga kapagso. Iso nga magpapatuloy ang kasamaan. But praise God and thank God dahil alam po ninyo napakabuti ng Panginoon. Kung walang mga pastors na nagbigay ng visions sa lugar ng Happy Hollow, siguro hindi ma-open ang lugar na ito. Magpapatuloy pa rin doon sa belief na malayo sa Diyos. But because Jesus loves Happy Hollow, Jesus loves Baguio City. Nagbigay siya ng mga manggagawa, ng mga Kristiyano na nagmahal sa lugar na ito at nag-visualize na kailangang i-share ang Word of God to open the mind, no? Para ma-open yung mind ng mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon Jesus. Nakakalungkot isipin na makita mo yung isang lugar na walang totoong tumatalima sa Diyos. Pero salamat sa Panginoon, mga kapatid, dahil tayo na mga believers inside Jesus Loves You Fellowship, no? Ang pangalan ng ating church ay Jesus Loves You Fellowship. Tayong lahat po, kayong lahat na nakaupo dyan sa upuan, ay binibigyan ng pagkakataon ng Diyos para makita natin, ma-visualize natin na mas more pa na ma-share ang salita ng Diyos sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. At ang sarap ng feelings pag nakita mo na ang mga tao lumuluhod at nagpupuri sa totoong Diyos. Di ba, Sister Iris? Kasi mo iladya kalingga, anak ko. Sister Iris, taga-kalingga. Yan. Newcomer matlang iso na ita. May sa iso na nga kaibigan ni Sheila. At siya ay nandito sa atin ngayon. Sumaki siya sa Sunday school. So, naintindihan niya yung mga sinasabi ko. Amen? Okay, so kung hindi daw natin makita ang pangangailangan ng iba, hindi tayo kailanman makakabuo ng isang tulay. Iso nga masapol tayo, adi nga ma-visualize. Masapol nga ma-vision tayo, tinids ti may isang tao. Nadumat ati, visualize ko to'y palubos ti Apo, nakitakmat nga nagiti visualize ko to'y kaaruba, maininot damat na ako. Hallelujah, thank you Jesus, amen. May mga ilan-ilan pa. Amuyo iti kapigpigsaan titumong ko. Uri ni Pare Randy, the Sister Edna, Sister Diana, visualize din natin sila. But thank God, andito sila nakaupo. Iti kapigpigsaan titumong ko ay saan may kitkitan ti dalan dita.
nakikita namin hanggang doon sa baba ng ano, kaya nga pinagtiyagaan namin si Manang Corazon at si Manong Atos daan doon kararesti by Bible study and minaresti idi. Ang nga nasakit dito mong ko idi. Yung maybe nung bumakit na yun. Kaya kailangan talaga natin na maraming church members na makapag ano rin ng visualization, ano? Para may mga bata-bata sana, itong mga YP natin, it's time na talagang turuan natin sila, no? Para may mga kasama tayong matatatag ang tulog. Mag-share ng Word of God. Ura dyan, bandayo ijay, Sister Tess. Pag naan-milita, baka may Sister Susina, Sister Maggie, ijay, nga madadya, bro, disunan. Sinasaturate namin yan noon. Pero anyway, namatiak nga da kayo ang magiging daan. Hallelujah. Para magpatuloy na ma-visualize. And thank God sa pagsasara ng ating pag-aaral ay nakasama namin kayo para patuloy po na ma-share ang Word of God sa banda nyo doon. Amen po ba, Sister Margie? Opo, masarap po ang makinig ng Word of God, ang salita ng Diyos na totoo pong makapag-aakay sa atin sa tunay na buhay. Alam mo nyo, kahit nandito sa atin lahat ng bagay, pera, kalayawan, karangyaan, kung wala hong peace of mind, no awanti, dadya ngay, kasla kapayapaan, ije pusong, kasla ubaw tibiyag. Di ba, Sister Margie? Yan. Kasjay tibiyag, no awan ngay ti peace, no awan ti kapayapaan, hindi masaya ang buhay. Sla ubaw. Ngem no adani Kristo ije pusong at tuloy nga iso ti pagbibiyagam nagragsak ken nagsaya at ti panagbiag tayo nga mamati iti Apo. No adaman pagkurkurangan ti maysa ken maysa adadajay pudno nga forgiveness iti tunggal maysa. Ket agiinayat tayo kas kakapsat ti Apo. Kasjay ken agkakaaruba. Maraydayaw iti Apo. Amen. Oo. So sabi niya, mayroong malaking agwat sa pagitan ng kadiliman at liwanag kung walang magiging tulay at walang makakabisyon. Totoo naman. Paano mo mairaragpat yung mga taong pag-alagala dyan? Mga dead na tinawagan ni Paul. Wala kay Kristo kasi maaring hindi ko alam, hindi sila naniniwala sa Diyos. At sabi niya, mayroon daw malaking agwat. Adadakkel nga yuying, adadakkel nga pagitan between unbelievers, between kadiliman, between the darkness and the light. So, sino ang makapagbibigay ng daan para po tayo ay maging tulay sa mga ito, between the darkness and the light. No, alam naman natin na ang mga taong wala pa kay Kristo ay wala pa sa liwanag. So, para po sila ay maliwanagan, kailangan may magbahagi po ng Word of God sa kanila. May magsabi na si Jesus pala ang tunay na daan. Hindi pala ang relihiyon. Kung hindi ang Panginoong Jesucristo, kasi sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang pupunta sa Ama kung di dadaan sa akin. So, saan tayo dadaan? Believing Jesus Christ na siya lamang yung makapagliligtas sa atin. Kasi siya yung namatay sa cross ng Kalbaryo. Shinsu natin na iparukpok ti dara na ijay cross, na ilansa ijay cross, tapno agsakripisyo para iti basol iti adu. Tuna na. Tapno nupatsyan tayo isuna, mawaya-wayaan tayo ti basol, mapakawan tayo. Kaya isuna ti pudno nga bridge. Bago tayo, siya ang tunay na daan para tayo ay makapunta sa buhay na walang hanggan. So, welcome back, Sister Eunice, to Jesus Loves You and Brother Ryan. Si Sister Eunice, yan ang kasama nating young people nung siya ay